Magandang hapon, Pilipinas at buong mundo. Naitay Kapuso, pahiram po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Sa lahat ng nanonood sa atin sa Facebook at YouTube, maraming salamat. Sa lahat ng nakikinig sa atin sa DZBB, thank you. Spotify, Apple Podcasts, welcome to your program. Maraming salamat. I look forward to this interview because this is the first time I'm doing an interview with her. Ang ganda-ganda pala niya in person. Talaga ang tagahanga in my heart comes in moments like this. Naitay Kapuso, kasali ho kayo sa pag-uusap namin ngayong hapon. Please welcome Lian Paz. Thank you, Lian. Maraming salamat. Ganda-ganda mo pala. Oh, thank you. Ganyan talaga ang pagiging tagahanga ko ay lumalabas pag nakikita ko for the first time. But we met na pala in Tagaytay. Yes, we attended a wedding there. And then, talaga? yeah, Oo. we saw you and of course, na-starstruck kami. Nagpa-picture kami sa'yo. Yeah, pero namimiss mo ang pagsayaw? Paminsan-minsan? Yes, paminsan-minsan. Paminsan-minsan? Pero sa bahay, nagsasayaw-sayaw pa rin for exercise. For exercise. Yeah. Pero walang mga moments na halimbawa nakakapanood ka ng social media, television na I used to do that. Yes. Meron ng mga Meron. Meron mga moments. Yes. Pero nandiyan pa rin. Mga bata, nagmana? Meron, si Bunso. Oh, Yeah, mahilig sumayaw. Yes, yung 10 years old ko. 10 years old. Kasi si Chang Susan, kanina pa, sabi nga niya sa akin, siya yung kakumpetensya mo raw sa ED Babes. Hindi ko alam kung nagsasabi si Chang Susan. Chang Susan, halika nga. I know we were supposed to do this kanina. Pero sinabi niya sa akin kanina, Tito Boy, kailangan paghandaan natin. Sinabi niya yun. Oo, di ba? Kung tuturuan mo kami ng move, na move ng EB Babes noon. Sige nga, tingnan namin kung kakayanin namin. Kayang-kaya. Ito lang naman yan. Basta EV Babes, ito yan. 1, 2. Ayan. Ayun. One more time. Bigay natin. One more time. Oo. Okay. 5, 6, 7, 8. Yes! One more. Oh, yeah! Maraming salamat. Wow, okay. Hanggang ngayon, may mga nagsasabi pa rin na, Lian, di ba EB Babes ka? Yes. Marami, no? Oo, meron pa rin. Yung pa rin. Pero, minsan, nakakatawa. Because they will call me, oh, Lian, di ba ikaw yun sa sex bomb? Pag-uusapan natin yan. Because in the words of a friend, nga doon sa time na pinagsabong talaga because they were rivals. But, we're going ahead of the story. 2025 was a good year for you. Di ba? Yes. Agosto nung 2025, nabalitaan namin that nagkaayos na kayo ng kaibigang Paulo Contis. Yes. What is the story, Lian? Ano ang kwento? Actually, matagal yung process. Nag-reach out siya, matagal na. So, quiet lang naman talaga kami kasi, yun na nga, I'm out of the limelight already and hinintay ko rin naman na mag-heal ako. Tama. Yes, pero nakita ko yung sincerity ni Paolo kasi because more than me, mas nagme-message siya kay John, sa husband ko. Okay. Yes. Naalala mo kung kailan? The first time he reached out to John? Siguro after pandemic. After pandemic. Magkaibigan sila? Magkakilala sila? No. Oh, okay. So, he got the number of John and decided to communicate with John. He communicated with John through Instagram. Okay, IG. Oo, Okay, yes. Message. Message. Okay. Tapos, nung una, parang hesitant pa kami, of course, because showbiz nga ganyan. And I'm keeping the kids talaga away from, the Nagkaroon media. ng problema. Oo. Yeah, nagkaroon ng problema. And mahirap, of course, magtiwala at first. But then, I've seen his sincerity and I've seen myself also, Tito Boy, na I'm also, may mga pagkukulang din ako. So, it's really by the grace of God. Ganda naman. I mean, napakaganda na yung perspective na
oo, it takes two to dance. Yes. Pero ang gusto kong malaman, ano ang reaksyon ni John nung una niyang natatanggap yung mga messages ni Pao? Siyempre, very protective talaga siya sa amin. Ang unang iniisip talaga niya, more than me, is yung mga bata talaga. Okay. So, ayaw din namin na mabigla sila, magulat sila, because yung mga bata is lumaki talaga sa amin ni John. So, Alright. babies pa sila, maliliit pa talaga sila, nasa amin na sila. So, I don't want them na parang magulat sila sa situation and all. So, pinahinayaan lang namin yung panahon. I think it's really just the right time. Lian, take me to that moment. Nung after the first message, halimbawa ni Paolo, kay John, paano yung pag-uusap niyo? Paano i-bring up ni John sa'yo? Kasi kami naman ni John, open talaga kami mag-communicate. So, everyday kami magkasama. And then, yun, sabi niya na, I think you have to see this message. Pinabasa niya sa akin yung message. So, tinanong niya ako, are you ready? Oh, okay. At ang sagot mo noon ay? Ang sagot ko ay, hindi pa. Hindi Oo. pa. Kasi gusto ko talagang makita yung effort talaga niya na talagang dire-diretso na, tuloy-tuloy ba. Tsaka, Tito Boy, pinag-pray ko talaga. Oo. Without having to go into the problems. Pero dumating yung pagkakataon, correct me if I'm wrong ha, na balita na parang the kids were, I mean, just to show you na ang pinanggalingan ay problema, the kids were requesting for them to drop the family name Contis. Totoo yun? Hindi naman nila request talaga na ayaw na nila, no? But, kasi dumaan din kasi yung mga bata na nabubuli sa school, natatanong about that, and then, siguro napagod na sila sa mga tanong. So, they just want, let's just get it over with. Doon ang galing yun. Oo, doon ang galing yun. So noong nag-umpisa mag-message si Pao kay John, nalaman siyempre ng mga bata. Did you consult the children? No. No, you didn't. Yes. Pero eventually nalaman nila. Ba't hindi niyo sinabi sa kanila? Because I think they are not ready. Okay, during that time. Oh, Masyadong marami nangyayari sa school, pagod din sila sa school, and nakakatuwa kasi very, very focused yung mga bata sa school. Right. They're really top students in school, so I don't want to Wow. jeopardize that. So, tinignan muna namin talaga kung okay ba. ano yung turning point ng mga bata? Anong turning point? Saan sila, when did they realize that it was okay to start a relationship again with their father? I'm talking about Sonia and Celine. Yes. Actually, decision din namin ni John. We decided to let the kids know already. And we asked them, of course, kung sila mismo ready na. And pinakita ko kasi sa kanila, Tito Boy, na ayoko makita at masabi ng mga anak ko na hindi ako marunong magpatawad. So, pinakita ko sa kanila na, girls, hindi perpekto ang papa nyo, ganun din si mama. But we want this family to be okay. Right. I think everybody deserves a chance. And we prayed about this, and we know that, everyone is accountable to the Lord. Okay. So let's just put it that way. Do you want to give your papa a chance? At ang sagot ng mga bata? Yes, of course. Oo. Ang ganda ng latag. No? Ang ganda ng latag. Konsepto ng pagpapatawad, hindi perfect si Papa, hindi ako perfect. And the salient message also, pag kinakausap ang mga bata ng ganito, hindi tayo perfect. Yes. But we can do something about our weaknesses. Yeah. Ang nakakaano lang. But today, fast forward na tayo, how are you co-parenting? Tito Boy, wala pa kami dun sa co-parenting. We're just enjoying the fact na we are friends right now. Taking things slowly. Oo. A day at a time, one step at a time, ika One nga. step at a time. Pero ang dami na namin mga posts na nakikita, halimbawa, bonding moments Yes. sa Cebu. Yes. Ano pa ang hindi namin alam? Oo. Ang Kasi ang hindi nyo ganda alam? the messages between Pao and John. Siguro hindi nyo alam, mas madalas talaga sila mag-message ngayon. Sila na ang Oo, nag-uusap. parang BFF na yata sila. Oo nga eh. Oo. Actually, kasi gusto talaga namin din private yung mga ibang bagay, di ba, Tito Boy? Tama. So, hindi lahat naman talaga nilalabas namin sa publiko.
So far ngayon, masaya lang talaga kasi nakikita namin din yung mga bata na naging masaya sila. Yun yung importante sa amin ni John. Yun yung importante kay Paolo right now din, for sure. Right. That yung welfare ng mga bata, na masaya sila as of the moment. Kumusta ang relasyon ni Pao ngayon sa mga anak ninyo? Kay Sonia at Celine. How is it? Okay naman dito, boy. Pag magkasama sila, nung una, may awkward moments. Hindi pa sila... Hindi maiiwasan. Oo, nahihiya pa sila, ganyan. Pero nung magkakasama kami, like nung concert, ayun, doon ko nakita na parang, okay sila. Kasi nakita din nila kami na okay. Tama. So pagkita nila noon, parang medyo mas na-open up na sila. Parang na-loosen up sila, ganon. Oo. Okay. Yeah, so I mean, for friend sila. Oo, they treat their papa as their as a friend. friend. Oo. Nagsishare ba ang mga bata kung anong kanilang pinag-uusapan? Halimbawa, pag sila-sila lang kasama ang papa? Actually, pag uwi ng bahay, pag magkakasama sila, kasi may time na binibigyan ko sila ng time na sila lang. So, pag uuwi sila, magkukwento sila, syempre. Galing mo naman, Lian. Oo. Ano yan? And then, nakakatawa kasi sinasabi nila, ma, Papa is an overtalker. Oversharer. Mga ganun sila. Oo. Ano yan? Sabi niya, I'm just amazed, how Papa talks to us. Like, ang dami daw kwento, ganyan. Sabi ko, siguro, syempre, tagal yung hindi nag-usap. So, marami talaga yung makukwento sa inyo. Oo. Yeah. Nakakatuwa. Kahapon I was talking to some friends dito rin sa Fast Talk. Sabi ko, pag nasa kalagitnaan talaga tayo ng problema, hindi mo iniisip that there is an end to even problems. Yes. At parati mong sinasabi, work ito ni God. Di ba? Yes. But looking back sa lahat ng mga, before we move forward to another topic, pag binabalikan mo ang lahat ng ito, gaano kalaki ang papel ni John sa lahat ng ito? Yes, malaki yung papel ni John. Kasi without him trusting me also, parang hindi ko din makakaya on my own. Actually, nakita ko rin kasi sa kanya na siya mismo, very forgiving person siya. Hindi ko nakita si John na may matagal na nakaaway, may kaaway, ganyan. So, ganun talaga yung siguro yung personality niya. And it helped me. Na parang, oo nga no, mas masarap yung wala kang bitterness, mas masarap yung magaan lang sa'yo. Yeah, I mean, God bless your marriage and God bless your family. How long have you been together now? John and I, Yeah. 12. 12. Yes, 12 Oo. years. Silosa ka? No, siya. Si John ang siloso. Okay. Oo, imagine. Oo. Pero may pinagdaanan din kayo. I remember a lot of news about the annulment, di ba? Yes. I don't want to go into the details because personally, I've been through an annulment of a friend. Of friends actually, napakahirap. Yes. May mga panahon pa noon na parang ayaw mo na, naalala Yes, mo? true. Pero sa mga nanonood ngayon, who are going through the same experience that you went through, ano ang mo? A piece of advice or ano ang iyong musing, ano ang iyong opinion, ano ang iyong nais iparating sa kanilang lahat? I think you just have to really surrender it to the Lord. That's the time kasi, Tito Boy, The time that, actually, nandun na ako, winidraw ko na nga. Sabi ko, ayoko na. Oo. Pagod na ako. Magastos na masyado. Oo. So I want it, wag na lang. Total, love naman ako na dyan, love ko siya, but I know it's not right. So I prayed to the Lord that, Lord, if this is really what you want for me and for the kids, do something about it. The moment I surrendered it to God, that's the time. Things happened. Yes. Oo. Tsaka, ang bilis, walang problema. Dire-diretso, nagulat na lang ako. It happened. And 2025, kinasal kayo ni John. Yes. Ang daming nangyari, no? Oo, ang ganda. dami. Oo. And when you look back at that, at that wedding, I mean, Yes. what comes to mind? What comes to mind is, Look at your photos. oo, really, oh my gosh. How the Lord redeemed me in full. Yun That's a talaga. powerful line, ha? Oo. Hindi niya ako pinabayaan talaga. Like, looking back, I will always think na I am alone in the battle. Single mom, first time in Cebu, raising kids. It's hard. But then looking back, wow, all along, God was with me.
Right. Iba pagka siya talaga yung gumalaw sa buhay mo, Tito Boy. Iba. Oo. Sabi ko nga, ang pangarap ko dati, kasi ako talaga yung tao na nag-organize at maplano ng buhay ko, ganun. But it just so happened na hindi naging ganun yung nangyari sa akin. I said, 25 years old, ako mag-aasawa, ganyan. Tapos nagulat ako, ay, hindi pala 25 years old. September 25, 2025. Wow! Oo, yun Ayan, na. naiiyak ako, di ba? Pag maalala ko, naiiyak ako kasi ang tagal din namin hinintay talaga. Tapos nung dumating siya, we just want it simple. We just want to have our reunion together blessed. So inoffer talaga namin lahat kay Lord. Minimal guest, intimate, and then walang gastos. It happened in God's good time, di ba? Yes. Kanina, na-mention mo yung sex bomb. Naalala ko pa yung mga balita noon na grabe yung rivalry. I mean, what was it like from your point of view? May mga balita pa ho noon na nagkapisikalan ang sex bomb at saka EB Babes. Pero ang sarap ninyong panoorin nung December nung kayo'y naroon sa kanilang concert. But tell us a story of how that rivalry was. And kung may mensahe ka kay Paulo Contis ngayon, andito si John. John, thank you for being here. What is it that your heart wants to say? Kasagutan sa pagbabalik po ng Fast Talk with Boy Abunda. We're back at the show. And let's do Fast Talk. Lian, paz o present? Present. Hot babe, pretty babe. Pretty babe. Takbo. Tatak. Pataas, pababa. Pataas. Manila, Cebu. Cebu. Idol mo sa sex bomb, sino? Rochelle. Best dancer sa EB Babe, sino? Ako? I like that. Pangarap mo maka-showdown, sino? Rochelle! Ganda yon. Maganda ako, tuwing. Bagong gising. Ang pogi ni Mr. Tuwing. Tuwing, Miss Weldo. 1 to 10. Ilan ang artistang nanligaw sa'yo? Secret. 1 to 10. Ilan ang naging ex mong artista? Tabi-tabi dyan. Isa lang. Forgive or forget? Forgive. To love or to live? To love and to live. Lights on or lights off? Lights on. Happiness or chocolate? Happiness. Best time for happiness? Later. Charot. Tabi-tabi po, hashtag ng buhay mo ngayon. Hashtag work in progress. I love it. Work, aren't we all? Works on progress. Mensahe para kay Paulo. Pao, thank you. Thank you for being there. And thank you for being a friend. Right. Yes, and I wish you well sa lahat-lahat. Okay. Gusto ko maging masaya ka din sa buhay. At gusto ko meron ka din makasama habang buhay. That's nice. At saka, di ba, we're all work in progress. Even this friendship, lahat ng nangyayari. Balikan ko lang yung sex bomb. Sila Rochelle, gaano katindi talaga ang rivalry niyo noon? Or was there rivalry? Actually, wala talaga, Tito Boy. Actually, wala kami idea. Hindi namin alam na may rivalry pala. Kasi yun yung lumalabas talaga dahil nga kami yung pumalit sa kanila. But we didn't know. That time, we Okay. didn't know na kami yung papalit sa sex bomb. Yung mga pisikalan, totoo yun? Hindi. Siguro feeling lang namin na physical kami kasi ang gagaling nila. Oo. Ako na naman, if Rochelle is watching, di ba? Can you imagine, agawan ng tickets, may 5 na yata. Yes, Around and 5. it's really privileged And to how be was that part of it. experience when you were in the show? Grabe, sobrang saya. Oo. Looking back, talagang nostalgic yung experience. Correct. And it was my birthday that time. Wow. Yeah, so talagang wow, birthday ko sa whole Araneta. The end, life is good. Yes, Di ba? life is good, God is good. God is good. I was about to say that. Maraming salamat. Thank Thank you, Tito Boy. Salamat. Maraming salamat. Lian, sayang, sasayo pa sana tayo. Yeah. Naitay, Kapuso, maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy sa amin sa inyong mga tahanan araw-araw. Be kind, be forgiving. I love that message. Make your nanay proud and say thank you. At piliin ang tama, bihuan tama. Goodbye for now and God bless.